my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Are you saying na... Ma'am, are you saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya? Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And ma'am, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Thank you. Next. Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong invento, and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint, pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 election. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, yung pagiging Senator Judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung KOJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Raymond Baas, DCRH. How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ninyo dito, but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing, kunyari may tanong kung totoo yung nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador, dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Okay. Thank you po, Ma'am Gonzales. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo, basta't di tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat
na mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Okay, next po. Robert Bano. Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recut niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo. Maalala po natin, 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli, salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanang nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Thank you. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sana lang. Sinong tingin yun nasa likod ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So, sino hanggang ngayon? Wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. But are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video, at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Conde. Then Victoria. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out to prove na hindi kaya nilang patunayan yung sinabi ni alias Rene. Meron din po bang from KOJC na nag-convince sa kanila na bumaliktad, i-recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos
magtestigo dito sa Senado. Whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importanteng proteksyon dyan ay mula, sa ngayon mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently, sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga witnesses. Hindi ko pa, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification, nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na kami, nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pagbubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, last po on Kibuloy. Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin ng witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas sa mga harassment na iyan, sa mga banta na iyan, at sa mga alok na iyan mula sa KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na nakidnap na siya, and he was already being held dun sa Glory Mountain. So, ang theory namin sa ngayon is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation. Tapos umalis siya dun sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga messages niya sa amin ng June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Other issues, si Daniel KTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, Morning. tanong ko lang po, I'm not sure kung nasagot nyo na rin sa mga interviews nyo, pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung bicameral conference committee dun po sa budget. Maybe get your comment lang po. Sorry. Magawing bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. Budget debates pa lang nung 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025, ipinanawagan ko na yan. Nagawing bukas, hindi lang sa inyo sa media, sa publiko natin, yung buong budget making process hanggang pa sa bicameral conference committee. And yan, aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uusad na to? Kasi kahit dati, di ba, parang proposal na siya. Pero kasi this time yung House Speaker, yung bukas doon po nagawin pong open sa public yung BICAM.
Well, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now, na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung BICAM, made up of the contingents of the two houses, ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Thank you, ma'am. For the